Mga sumbong ngayong araw sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Mga Chinese national sa isang malaking construction company. Kanselado na ang employment permit pero nagtatrabaho pa. Reklamo ng caretaker na halos mabali ang kamay. Pulis, imbis na mag-imbestiga, pinasa sa barangay. GF na nagpa-heart transplant sa Japan. Gusto nang umuwi pero ikinukulong daw ng pinsan. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Eto, dinikit ng kamay, halos maputol ay sa katangahan ninyo. Pag untog-untugin kong ulo ninyo, gagalit na ako sa inyo. Malimit na kayo, marami na kayo, nakaka-4-5 ng beses na kayo dyan sa Rizal, ha? Puro katangahan. Yung presinto po sa barangay, wala pong ginagawang ka-aksyon. Yung tumala po sa akin, pag-alagala lang po. Una sa lahat, ito hindi na pambarangay kasi krimen na to. Baka siguro naglalaki ng mga bombolyos ng mga pulis dito eh. Katangahan ang trabaho. Ipaabot mo roon sa corporal ninyo at sabihin mo sa kapitan ninyo, tumawag na ako, bullshit ako, nagagalit ako. Hindi pa kami tapos sa'yo, may part 2 to. Okay, part 2 na tayo ngayon ha. Kasama ko si The Next Generation, si Bitag. Iba lang ho yung atake po, si Carl ho kasi. Siya po talagang investigador, nakikita natin. Pero ako yung salyador, investigador, taga-salya. May pinaglalaban tayo rito. Okay, easy ka lang dyan. Okay, so, yeah. Kasama natin ngayon, live sa studio, si Julius Avila. Kumusta ka na ngayon? Mabuti na po sir, medyo gumaan dyan ng konti yun. Nasa dibdib ko kasi umuusad na po yung hostesya para sa akin. Ganun ginagawa namin dito. Para mailabas mo yung galit mo na kung minsan nakala mo wala ka ng ibang matakbuhan. Nakikinig naman kami rito. Okay, balikan po natin, ano? Kahapon, kaya po tayo medyo sumiklab yung aking, siguro nakita ko po rito na parang, pag ang isang krimen na ganap, ano ba yung krimen? Paggamit ng itak, paggamit ng tubo, pinapalo ka, pananakit sa'yo, hindi na po ito pambarangay. Tama po yung barangay administrator natin, si Romy Torres, na, teka muna, pulis yan. Although hindi nakaabot sa kanila, pero parte na to, pag ganito, pulis po talaga, pumunta raw itong si Julius sa police station. Yung sinasabi, pambarangay yan. Wait a minute. Ano ba talaga yung mga trabaho ng pulis? Anything that is crime committed. Crime against the person, which means pananakit. Hindi na pong pananakit yung, kung minsan, ito na paggamit ng sandata, ito'y sabihin natin, itak, ibang usapan na yan. Hindi na po pwedeng parang barangay ng usapan yan. Krimen na po yan, pananakit. Physical injury. Beyond that, paggamit po ng itak na halos maputol po ang kamay. Hindi ba nakakainis pag ganyan? So anyway, linawin po natin. Ang una sigurong kakausapin muna natin, Carl, is kausapin itong administrator ng Barangay San Juan and then kakausapin natin yung provincial director ng Rizal PPO. Siguro to find out the status dito kay ito'y sa administrator ng Barangay San Juan, Taytay Rizal, si Romy Torres. Go ahead, Carl. Alright. Magandang umaga po sa inyo, Sir Romy Torres. Po. Good morning po. Yeah. Sir Romy, ganito po, no, may gusto lang kami tanungin unang-una dito sa programang yun. Meron po tayo bang update dyan sa barangay? Sir, mula po kahapon, pagkatapos natin nag-usap, pinadeploy ko na po itong mga brigada natin sa peace and order. Pinahanap natin si Epipanyo, Katome, pati po yung chairman, pinatawag ko kahapon. Wala na kaming info kay Katome hanggang ngayon po. Hindi pa po nagpapakita sa amin sa mga invitation natin. Alright, Sir Ben. Sige, anyway, Sir Romy, alam ko naman, yung pag yung mga ganong klase, pag inimbitan ninyo, alam ko naman, medyo pwede siya pong tumanggi or pwede niyang baliwalain until such time siguro kung iba na po yung summon ninyo dyan. Pero in this case, dahil hindi na po ito fresh, medyo may katagalan ng konti. Diyan lang po muna kayo. Kami nagpapasalamat para kumuha ng update na nawala na, nagtatago na po yung suspect na nanagapo dito sa pobreng lumapit po sa amin. Maraming salamat po sa iyo, Sir Romy. Ha? Salamat po, Idol. Thank you. Mabuhay po kayo. Ito naman sa kabilang linya natin, ang Provincial Director ng Rizal PPO, si Police Colonel Lieutenant Barber Jr. Magandang umaga sa iyo, Colonel Barber, sir. Good morning. Sir, magandang tanghali po ulit. Okay, sige. Sir Ben. Alright. Una sa lahat, sir, congratulate ko po kayo. Medyo, ito daw ata, itong taon na to, nakuha nyo ata yung, am I right, dito ho, sa inyong bar exam. pagiging bar exam. Pumasa po kayo at abogado na po kayo, sir.
Yes, sir. Maraming salamat po. Okay. So ang tawag ko sa inyo, Attorney Colonel Elazar Barber Jr., sir. Meron lang po kami sa iyong ilalapit uli, sir. Ito'y simple lang naman. Alam mo yung mga simpleng totoong tao na medyo kami tinatakbuhan, wala po kaming tinatanggihan. Ang sa amin lang, sir, parang ata, pag ang isang tao, isang individual, tinaga po ng gulok at pagkatapos halos maputol ang kamay, yan po ba'y pang barangay o pang pulis na po yan, sir? Ako, pang pulis po yan kasi serious physical injury po na yan eh. Sa mataas na po yan. Depende po sa circumstances. Pwede rin pong mag-fall yan under dun sa prostrated homicide. Okay. Opo. Okay. Kaya ko po, sir, ginanon, siguro, baka hindi lang nakaabot sa inyo, malayo po kayo. Of course, hilltop po kayo. Ito naman sa may Taytay. Itong ang nasabi ata ng pulis, kaya naawa kami rito kahapon, medyo tumawag na po kami sa inyo para naman, sir, siguro ay gawin na pong investigasyon. At sabi kasi ng pulis natin dyan kung ano man yung munisipyo, dun sa lugar, sa Taytay, pang barangay ito, pinababalik-balik lang po siya, sir. Ano pong magagawa natin, sir, Colonel? Opo, sir. Hindi na dapat pinabalik po yan eh. Sige po, sir. Gawin po, Sir Ben. Kung pwede po, punta dito sa opisina ko agad at i-refer ko. O kaya, kung hindi na po, para hindi na dumiretso dito at kasi malayo naman at diretso na sa Taytay. Ngayon po, pwede pong makikisuyo sa inyong programa po, Sir Ben, na papuntahin na mismo kay Chief of Police. Po, tatawagan ko na agad ngayon na immediately agad gawa ng action. Okay. Sir, para naman medyo maibsan, medyo natutuwa na yung si Julius kasi kanina part 2 na po kami rito kaya sabi ko i-reserve ko para po sa inyo. O si Mang Julius, sir, baka pwede kang kausapin para naman makita mo na ang police approachable, pinakamataas na yan. O sige, kausapin mo kung anong gusto mong sabihin kay Colonel at Attorney Barbers. Sir, magandang umaga po, sir. Magandang umaga po. Magandang po sa inyo. Lumapit po ako kay Sir Ben Tulfo po. Dahil alam po sila po ang magiging gabay na para matulungan po ako. Okay. Sana po matulungan po ninyo ako, sir, na umusad po ang kaso na ginawa po sa akin ng mga tao na kapitbahay ko. Tinaga siya. Pati po kasi pamilya ko, sir, ginigipit po nila doon sa Taytay. Okay, Julius, siguro sabihin mo kay Colonel yung experience mo dun sa pananaga. Masyado po ako natakot. Pati po yung mga anak ko na trauma halos eh. Dahil sa harap po mismo ng mga anak ko, tinaga po nila ako eh. Ganun. Tapos sinong unang nilapitan mo? Bali, tumakbo po ako, sir, hanggang tumawag po ako sa 911 sa police station, pero hindi na po sila umabot. Ano ang sinabi ng pulis sa'yo? Nung nilapitan mo sila? Yun po sa police station na po, sir. Mhm. Yung sa police station po, pinakumpleto po nila sa akin yung papel na hinihingi nila. Habang kay dumudugo kamay mo? Ay, di po. Pagkatapos na nung nagamot na. Pagkatapos po nung nakalabas po ako ng ospital, sir, pinapunta po ako ng presinto, pinakumpleto po yung mga papel na kailangan daw po nila para maisampa yung kaso. Pero nung nakumpleto ko na po, ang sabi po sa akin, may problema daw po. Sa barangay na lang daw po ayusin, bumalik daw po ako sa barangay. Bakit ka daw babalik sa barangay? Dahil nagka-problema daw po doon sa medical legal na majoration date daw po na 10 days lang. Kaya sabi naman po ng barangay sa akin, hindi na namin pwedeng aksyonan yan dahil pampulis na. Okay. Alright. Sige, sir. So, nakuha Yun lang, natin. sir. Narinig nyo lang. Pinalalabas lang po namin yung kanyang damdamin, sir. At medyo natutuwa siya. There's a tears of joy and happiness na napapakinggan po siya na parang yun po kuminsan kahit na the first step of justice is when we listen and understand with compassion, naiibsan po yung binibit-bit po nilang sama ng loob. Sige po, Sir Ben. Pa-assistihan ko po. Kung sabi ko nga, baka maano pa siya na pumunta dito. Malayo Sige, sir. sa Taytay. Ngayon po, diretso na po siya sa sige ba? Okay. diretso ko po siya Sige. itulo kay tipo police mismo. Para Sige siya pa. na mismo ang magano po doon sa Sir, I know exactly yung sir, yung the drill. Lumapit na po kami sa inyo. Wala po akong masabi. You're always out there, very handy, very hindi lang po alam siguro ng mga tao. Ako yung nagsasabi sa inyo na
Proven na po namin si Colonel Eliosar. Nangyari na po lumapit ko. Kaya ang bilis po nilang gumawa ng aksyon. Parang dyan. With that, sir, mabuhay po kayo. Maraming salamat. Yes, sir. Expect Opo. ang tulong po Mabuhay namin, po sir. kayo Ha? sa inyong programa. Congratulations uli, sir, sa inyong pagpasa ng bar exam. Thank you po, Sir Ben. Alright, Thank you sige. Ganito na lang. Okay ka na? Nakahinga ka na? Maraming salamat po, sir. Kanina parang iba. Hinga muna. Malalang hinga. Kasi wala po kasi kung mapagsabihan po kasi Sige, nung sige. una. Relax. Ganito gawin, ha? Hanapang isang ilong, ganito. Tapos, yan. Labas mo. Ganun ka sa kabila. Isa. Sa kabila. Inhale. Exhale. Okay ka na? Okay na po, sir. Pag medyo kasi bumababa yung blood pressure mo dyan. Pag ganyan, ha? Inhale, exhale. Okay na? Opo. Usap tayo mamaya, ha? Opo, salamat po, Okay sir. ka na, patutulong. Hindi ka namin papabayaan. Okay? May salyador din ako doon, junior. Ang pangalan si Tonyo. Okay. Kilala mo si Tonyo? Hindi po. Pero ang totoong pangalan niya, Tonet. Antoinette. Pero aka Tonyo. Bitag Junior yun. Salyador Junior. Okay ba sir? Opo, sir. Pinatatawa ka namin. Kasi nakikita ko, masyado kang seryoso. Anong tingin mo, Carl? Yeah, well, tama naman, no? Yung sinabi naman ni Police Colonel kanina, attorney, na gagawa nila ng aksyon. Yun naman talaga dapat. Yan ang kailangan, ha? Oo. At doon sa pangalan tong lintek na pangalan tong complaint na ay Si Epifanio. Epifanio, Tonido, Katome, gagawin kitang nako. Ano, kapitbahay po. Ang problema, wala na daw. Nagtatago na eh. Puntahan daw po ng mga pulis kahapon doon, sir. Pinuntahan. Balik ulit. Sino pa kita? Lakihan tong mukha. Lakihan. Epifanio, Katome. Kinig ka. Ang sino naman nakakita yung hugis na mukha, yung ilong na hindi ko maintindihan, ang ipin na walang toothbrush, ang haba ng buhok na kailangan gupit, ako magiging barbero mo, aayusin ko. Kakalbuhin kita, umayos ka. Magtago ka sa palda ng misis mo, sa lola, kung saan. Tumingala ka, tingnan natin kung anong makita mo. Kambing! Okay, umayos ka. Okay ba siya? Sabihin mo sa kanya, balik mo, balik. Sige, sabihin mo sa kanya, ngayon pumunta na ako rito. Split screen. Sige, split screen natin muna, okay? Ayan, sige, sabihin mo sa kanya, ngayon pumunta na kami dito kay Ngayon, Bitag. nandito na po kami kay Sir Ben Tulpo sa Bitag. Ngayon Kasama si Carl, malaking katawan niya. saka si Sir Carl. Ngayon mo sabihin ngayon yung mga yabang pinagmamalaki mo diyan na na takbuhin ako. Na dayo lang ako diyan. Ngayon mo sabihin ngayon mo gawin na magyabang ka na iniikot-ikutan mo yung bahay ng mag-iin ako diyan. Gawin mo ngayon. Okay, sige. Ganito. Iniikot-ikutan? Opo. Turo mo sa akin, ikot-ikutan ko rin bahay nito. Yung 30 miles radius, para siyang wanted para sa akin. Hindi ako nagbibiro. Magagawa ko yan. Pag hindi na ipot sa karsunsilyo yan, maayos yan. Okay na ba sa'yo? Opo. Relax ka na? Opo, sir. Okay, at least nakabawi ka na. Okay, Carl. Alright. So, with that said, magbabalik tayo after ng commercial break. Itong pambasang sumbungan, Bitag Help Desk. Susunod sa pambansang sumbungan, Bitag Help Desk. Mga Chinese national sa isang malaking construction company. Kanselado na ang employment permit pero nagtatrabaho pa. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Ano yung kumpanya sa Las Piñas na pinuntahan ng Dole? Construction company po. Bakit sila pumunta sa construction company? May nagsumbong po. Ako po yung nagrepresenta para po ipagtanggol yung company. Bakit ka nag-withdraw ng representation mo? Anong nakita mo? Mayroon bang mali? Opo, kasi pinipilit po nila kami magtanggal ng tao. Pag hindi po kami nagtanggal, kami po magpapasako. Sigurado ba nagsasabi ka ng totoo rito? Wala kang galit? Sinasabi mo lang pawang Wala po, katotohanan. wala po. Okay. Mag-iimbestiga pa tayo ng malaliman. Mukhang exciting to. Pag-ibig sabihin blacklisted, abay tayo ka muna. Ibang usapan na yan. Hindi pa po kami tapos. Kaya kayo dyan sa STC. Kinig kayo. Nagkakalansingan na ba mga bombolyas ninyo, mga singit ninyo? Nagpapawis na ba? Lalong papawis no? Butil-butil na parang munggo, mga singit na to at mga ano. Well, part 2 na po to. Part 2 na po to. Ano pong nangyari dito? Kung babalikan po natin yung sumbong mga boss, ano?
Well, lumalabas po na parang dito pumabor o nanalo si Ana, isa ng pangkaso dito sa Department of Labor and Employment. Nagkaroon po ng resolution of blacklist. Yung pong mga katrabahador niya na Chinese national sa kanilang employment permit for 10 years. Nag-expire na natin, pinagkakatakahan po nitong nagrareklamo sa atin. Bakit nandito pa rin daw sa Pinas at patuloy pa rin nagtatrabaho kahit expired na yung kanilang, dito alamin po natin siguro sa immigration. Pag nag-expire na, hindi ka na pwede mag-i-employo dyan. Kaya siguro binisita ng ito yung mga taga-dole, no? Yes. Nakaupo nga pala ng Department of Labor Secretary si Francis Tolentino na. Makakausap natin ngayon sa linya ng teleponong dating si alias Ana. Ana, nandiyan ka ba? Good morning. Yes po, sir. Good morning. Good morning. Okay, Ana, ano bang update mo? Kung may nangyari ba, tinawagan ka ba nila? Nabulabog ba sila? Dahil eto, nagsalita na kami rito. Wala kaming sasantuhin dito, Ana. Any update? Wala po. Wala naman Wala. po, sir. Wala po. akong Wala. na-receive. Iiwas sila sa iyo, sigurado. Iiwas sila sa iyo. Ayaw na madagdagan yung sinasabing problema natin. So, lumalabas, Ana, rito, kaya ka nagtataka at bakit nandyan pa yung mga Chinese national, nakikita mo, alam mo, nandito pa sila sa bansa, bagamat hindi na dapat sila dahil hindi na sila, wala na yung work permit na nila, hindi ba? Initial ng dole, tapos na, hindi ba? Opo. Yun po yung concern namin kasi kami po mga Pilipino na natanggal. Tapos sila po nagtatrabaho pa po even though wala na po. So, yan, ay malalaman natin sa ang gusto mo lamang dito dahil parang tinanggal kayo o pinag-resign kayo. Ana, pinag-resign ba kayo sa trabaho ninyo, itong STC? Ana? Nawala ata si Ana rito. Okay, anyway, sige, nawala sa linya ng telepono si Ana. So itong sinasabi dito, Carl, ano? Yeah. Habang niraredain na wala sa linya ng telepono, ang pinagkakatakahan niya, pero kahapon parang ganon, parang tinanggal ata yung mga kasamahan niya. Yes. Kasi dito, at saka medyo na booking. At pumunta kasi yung dole doon, hinahanap yung mga national at hindi nakita. Ngayon, bakit nandito pa sa bansa? Well, in fact, binigyan lang ata sila ng working permit for certain period of time at pagkatapos na yun, i-renew mo. Kaya lang, kung may ganitong klaseng issue rito, hindi na mabibigyan niya ng kanilang work permit sa immigration natin. Yes. You have to have a good working relationship. You have to be also, kahit na pag binigyan ka yan, pribilehiyo yan magtrabaho sa Pilipinas at pwedeng cancelahin yan anytime kung may kunting problema tayo rito. Okay, so, parang dito sa parting natin na gusto natin mangyari dito, na lumapit na tayo rito kasi nag-expire na yung permit pero nandyan pa rin. So, andyan sa linya sa siya. Ana, nandyan ka ba ngayon? Hello, Ana? Nawawala ata. Okay, alias Ana. Yes po, sir. Okay. Tinatago namin ang pangalan mo dahil ayaw mong manghit. Kaya Ana ako ng Ana. Kaya siguro, gusto mo bang ilantad kung totoong pangalan mo o wag na lang? Sige, alias Ana ka na. Alias Ana. Apo, sir. Okay. Apo, sir. Hindi po kasi kayo narinig. Okay. Marinig mo na ako ngayon. Ana, Apo. so ano nangyari dito? Parang tinanggal ba kayo sa trabaho or umalis kayo kusa na lang kasi parang pinahihirapan kayo? Ako po, sir, ang final ko po is maltreatment po and constructive dismissal. Kasi po, Nandoon ako, Ana. Yeah. Kayo ba'y kusang tinanggal or ikaw ang kusang umalis, nag-resign? ako po, constructive dismissal po. Nag-invento po sila ng court. Okay, alright. So, tinanggal ka. Okay, ganun. Okay. Tapos, may mga tinanggal pang mga Pilipinong kasamahan mo. Tama? Opo, yung HR po, on the spot po siya tinanggal verbally. Wala man lang pong notice. Alright. Ganun lang. Dahil doon sa mga nangyari, anong dahilan daw kung bakit kayo tinanggal? Dahil may sinabi kayong totoo sa labor or pinagdudahan kayo na kayo yung informante? Wala po, sir. Actually po, nakatulong nga po kami sa labor. Bali, ang ayaw po. Kaya nga, ang dating ba parang sa kanila, Ana, I want you to listen kasi para mabilisan. Kaya ba kayo tinanggal? Kasi sabi mo, nakatulong kayo sa labor na parang kayo rin yung informante sa loob dahil yung mga pinagagawa ng mga kasamahan ninyong Chinese sa loob. Tama?
Opo, ayaw po nila sumunod sa madaling salita po. Okay. Kay Carl. Yes. Tinawagan natin ang labor card, di ba? Yeah, so ngayon, meron tayong statement from DOLE na kung saan nakipag-ugnayan tayo sa Department of Labor and Employment. Ayon sa kanila, hindi nila direktang masasagot ang mga tanong ng bitag patungkol sa employment permit status ng mga Chinese national dahil sa Data Privacy Act. Ngunit ayon sa DOLE, nakitaan nila ng madaming violations ang STC Builders and Development Corporation pero nakapag-comply na raw ito sa DOLE. Siguro katanungan lang dun natin sa kay mismong DOLE is meron naman silang resolution na nilabas revoking the said working permit. So bakit biglang Data Privacy Act ang binabanggit? Now, para malaman ang totoong estado ng mga Chinese national na ireklamo, mas maganda siguro, Sir Ben, makausap din natin yung BI. Bago ang lahat, alam nyo, itong Data Privacy Act and the Civil Liberty Act, yung karapatan ng isang mga individual or sino ba ang mataas? Pinoprotektahan ba natin dito mga Chino sa kanilang sinasabing pribilehiyo yung pagbibigay ng permit sa kanila? Over and above the freedom to know na mga Pinoy, ito yung civil liberty natin. Hindi po pwede yung data privacy, abay, Francis Tolentino, secretary ka, questioning kita riyan. Hindi po pwedeng sabihin, kasi para daw poprotektahan yung pakiusap, babasahin na, ano yung binasa? Yung statement ng Statement, DOLE. patingin yung statement, babasahin ko nga ulit yung statement. May natutulog sa pansitan yun nasa board. Okay. Sinubukan makipag-ugnayan ng bitag sa Department of Labor and Employment. Ayon sa kanila, hindi nila direktang masagot. Excuse me? Ang mga tanong ng bitag patungkol sa employment permit status, that is a privilege ng mga Chinese national dahil sa Data Privacy Act. Ay, Jesus. Nako. Ito ba ang gusto niyo sabihin? Data Privacy Act? Sino magdidemanda? Yung mga Chinese? Binigyan sila ng pribilehiyo kung talagang totoo nag-expire na yan, dapat nakipag-ugnayan. Etong tuturuan ko kayo, Secretary Francis Tolentino, makipag-ugnayan ka sa DOJ, under sa DOJ, Department of Immigration, para malaman ninyo. It's our law. Employment status ng Chinese dahil sa data privacy. Gusto kong pitikin ng taeng at ilong nitong nagsabi nito Subalit, ayon sa labor, sa DOLE, nakitaan nila ng madaming violations. Ayun na nga Tapos hindi nyo pa masabi o nakitaan nyo violations. Ang point siguro dito, yung mga pangalan, pwede siguro in the situations, hindi ko maintindihan kung talagang kulang lang siguro sa fried rice at saka mga sinigag. Gutom na ako Kausapin na natin dito si spokesman ng immigration. Ikaw na, Carl, kay si Dana Sandoval. Kausapin natin ngayon si Ma'am Dana Sandoval ng Bureau of Immigration. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am. Good morning, magandang umaga po. Alright. Ma'am Dana, ano pong status natin regarding dito sa mga Chinese national na nagtrabaho daw dito sa Pilipinas na umunay ayon sa DOLE resolution ay kinancel na nila ang umunay working permit. Ano pong masasagot natin, ma'am, as part of Bureau of Immigration? Yes, ngayon po meron pang working visa itong mga ito. But with this resolution na nakuha po natin from your staff, itong kopya po ng resolution na ito, maaari po itong reason for the revocation of that working visa. Dahil sinasabi po dito na ang mga individual na ito ay may violation sa DOLE at ang sinasabi po niya ay hindi na sila eligible na mabigyan ng Alien Employment Permit. Patay. Ang Alien Employment Permit po kasi ay prerequisite para sa working visa. Ayun. Without an Alien Employment Permit, Patay. no working visa can be given to these individuals. Ma'am Dana, maraming salamat sa pagbibigay ng linaw. Natututo po yung ating mga kababayang Pinoy, Luzon, Visayas at Mindanao sa mga issues kapareho. Educational, informational po yung binibigyan nyo po na sinasagot nyo ng tama. You're always handy para makita. May kini-question ko po kasi kung minsan sinasabi yung data privacy. Hindi naman po yung sa aming status lamang, pero sinagot nyo na po Doon po sa inyo yung sagot na nasabi niyo na po, magagawa po. So the next step po natin, kung dito sa parting puto, parang nagtatrabaho pa rin daw ata, if I'm not mistaken. Nandiyan pa ba si alias Ana? Alias Ana, nandiyan ka ba ba?
Yes po. Nagtatrabaho pa rin ba itong mga Chinese nationals na nagpatalsik sa inyo dahil nagsabi kayo ng totoo at nakipagtulungan kayo sa labor? Yes po. Actually, yung pong huling punta ko po doon, nakita ko pa po yung finance manager namin. Nandoon pa rin. Okay. Well, anong tingin nyo rito, Ma'am Dana? Yes, once we verify po with DOLE if this order is with finality na, meaning hindi na po nila na-appeal ito or wala na pong appeal na ongoing, pwede na po nating simulan ang revocation ng visa nitong mga taong ito, given that wala na po silang alien employment permit. So, what comes next? Kung wala na, pwede pa rin sila manatili sa bansa for whatever reasons, or are they gonna be, deported? Wala na po, kailangan na po nilang umalis ng bansa kung wala na po silang work visa. Okay. Hindi na rin po sila eligible para magtrabaho dito kasi doon po sa order, if it's with finality na, nakalagay po doon 10 taon, parang ganun po 10 taon silang hindi pwedeng magtrabaho dito sa Pilipinas. Okay. So there is no way for them to be able to get a working visa Okay. within that span of 10 years. Paano, ma'am, kung ang gagawin nila, sasabihin nila, no, I'm not gonna work anymore, so wala na akong working permit, can they still stay dito or are they considered legal alien or illegal alien na sila, subject for deportation? Technically po, if they get a different kind of visa and if they are eligible for a different kind of visa, at yun ang kanilang purpose of stay, then they may do so legally. Pero if they, halimbawa po, continue rendering services Okay. dun sa company, which yan po ang hinala natin, Okay. kasi ba't naman po nila biglang iiwan yan? So if they continue working for that company without the appropriate visa, then that would be a basis for the deportation. Alright, so paano, ma'am, pag sinabi ng company, sige, wag ka na magtrabaho, but mag-usap na lang tayo, tuloy pa rin ang sweldo nyo para wala ka na sa listahan namin. We don't need a working visa. Mag-usap na lang tayo. Gentleman's agreement na lang. You're still gonna work. You're still gonna get paid. As long as we be quiet na hindi natin papalam sa labor, hindi natin papalam sa immigration. Paano pag ganun pong ginawa? Na parang secret lang. Naku sir, pasok po yan sa banga. Yan po violation of the conditions of their stay. If they do not have a working visa, they are not allowed to work here in the Philippines. Hindi po sila pwedeng mag-render ng any kind of service, kahit pa consultancy, Okay. yung pupunta-punta lang doon para mag-inspect, Okay. hindi po pwede. Kasi Alright. that's part po of the limitations ng kanilang stay here in the Philippines. Anong legal consequence po niyan, ma'am, sa parte po ng employer sa STC? At the same time, yung kanilang mga Chinese nationals, anong legal consequence? Dalawa po yan. Doon sa foreign national himself, if they are not eligible to work here in the Philippines and they do not have a work visa, pero continuing to work here, yan po ay up for deportation dahil may violation Okay. po ng Philippine immigration laws. Okay. Sa employer naman po, kung mapatunayan na siya po ay kinukubli niya yung foreign national na walang tamang visa at kinukonsinti pa, pwede po yang pumasok sa harboring ng illegal alien. Patay. Kasi yan po tinatago at kumbaga kinukonsinti pa na magtrabaho dito nang walang tamang visa. Anong penalty po doon sa ano makukulong? Is it legal consequence? Yan ba fine or imprisonment? Meron pong Criminal ba yan? Yes po, may karampatan po yan na penalties. Kung hindi po ako nagkakamali, there's also prison time doon po sa Ayun. harboring illegal aliens. Alright. With that, ma'am, naging malinaw na po yung sagot ninyo at na yan po ay para maintindihan po. I'm sure nakikinig sa atin yung, STC. Thank you so much for enlightening us, ma'am, for, giving all the answers na ito naman po ay, educational, informational po yung mga sagot po ninyo. Kami po ay nagtatanong lamang para maintindihan po yung nagko-complain kung saan po yung katayuan nila ngayon at alam po nila yung mga bagay na dapat malaman sa parte po ng immigration po. Maraming salamat, ma'am. You're very much welcome po. Salamat po at magandang umaga. Alright, ma'am. So, etong gusto natin pag-usapan, Carl. Kung yan dyan, nakikinig sa atin si Alyasana. Pag
patuloy kasi may kunting mga bureaucratic, sabihin natin dito, process na Yes. binibigyan ng karapatan yung Chinese. Ano? Pero dito, ay pinaglalaban lamang ni Ana, wala na silang work permit. And they cannot work anymore. Yes. Okay? Halimbawa, kaya ako tinanong, nakita mo ba kung bakit ko tinanong si immigration, just in case. Pwede kasi mangyari na pinagtatrabaho nila, harboring, Yes. na hindi lang mabitiw-bitiwan yung mga yan. Kasi mataas ang katungkulan yan, na wala na silang work permit, pero allowed pa rin sila to stay in the Philippines. Iba yung you're allowed to stay, pwede ka manatili sa Pilipinas, hindi ka lang pwede magtrabaho. Yes. Mhm. Anong downside? Parang tourist. Oo. Yes. Dito ka lang. So, pwede ka mag-apply. Paano kung sabi nga natin, nag-uusap lang. Yung tanong ko kanina, mag-uusap lang siya. Sige na, huwag kang magtrabaho. Sabihin natin, pero tuloy pa rin ang sweldo mo hanggat nandito ka. Stay ka lang dito. Pwede mangyari yun. Yes. O sabi ni, subject for deportation yan. Para doon, agad, pag nalaman ng immigration. Kinakailangan dito, magbabantay talaga. At saka at the same time, sa parte naman ng STC, just in case na if you continue doing that, harboring illegal alien, tinatago mo, kinukubli mo, abay, makukulong ka dyan. Yes. May batas tayo dyan. Oo. Tama. Narinig mo, Ana? Alias Ana? Sir, opo, sir. Bantayan mo lang, ha? At this point in time, medyo dito sa parting to, hindi na sila pwede makapagtrabaho, kumilos ng immigration, ganun din yung kikilos ng immigration, ganun din yung labor. Kakaintindihan tayo, Ana? Yes po, sir. Bigay ka lang ng information kung anong information mo dyan, tatrabahuin namin yan, sisiguraduhin namin madideport yan. Kung mangyayari yung mga tinanong ko kanina kay Dana. Okay? Opo, sir. Salamat po. Alright. Sige, bantayan mo lang, ha? Kami, nandito lang kami. Pwede kang lumapit, pwede kang bumalik ulit, ha? Maraming salamat sa iyo, alias Ana. Ayan. Well, anyway, dito sa parting to. Ay, nako. Ito yung mga sumbong na kuminsan medyo may kunting lalim, ano? At Yes. nangintindihan natin. Total, may 2 minutes pa tayo. Alam mo ba nangyari dun sa Babuyan Card na pinuntahan namin ng last Yung sa Isabela. Isabela? Alam mo ba nangyari doon? Hindi. Well, di mo pala alam. Hindi pa. Sinat down kumakasa kay Charm, kumakasa kay Apple nakikipagdahilan. Kaya pala lahat ng mga tao dun sa picture sa page natin, nakakunot yung noo. Parang galit na galit. Galit na galit. Lalo na yung si Charm. Parang Charmita da Maldita tawag siguro sa kanya. parang gusto niya sambunutan agad O sige, okay. Alright, nandiyan tayo magbabalik after the commercial break. Ito pa sa sumbungan Bitag Help Desk. Susunod sa pambansang sumbungan, Bitag Help Desk. GF na nagpa-heart transplant sa Japan, gusto nang umuwi pero ikinukulong daw ng pinsan. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Naopera ng misis ko ng December 25, 2025 sa Chonghua Hospital sa Cebu City. Humingi po ako ng tulong sa Bitag dahil po gusto kong mapauwi ang misis ko na na-trap po sa Japan. Siya po ay pinadala sa Japan dahil hindi po nag-success ang operation niya sa Chonghua Hospital. Pinadala po siya sa Japan para magkaroon po siya ng heart transplant. Gumaling na po siya, na operahan na po siya. Siya po'y inimbitahan ng kanyang pinsan na tumuloy po muna doon na po magpalakas para po makapag-relax muna siya doon. At nung naka 1 week na po sila, nangingi po sa akin ng pamasahe na 20,000 at pinadala ko po sa Cebu. At ang Cebu naman po na pamangkin ng misis ko, siya po ang nagpadala papunta sa Japan. At nung nasa Japan na po, nakuha po nung pinsan ng misis ko yung pera. At nung nakuha na yung pera, yung pong kanyang asawa na lalaki na Muslim, kinuha po yung pera na dapat na pamasahe. At sinabi nila, yun daw ay bayad sa pagtira nila doon at para sa pagkain. At pinagsasarahan na po nila ang pinto, pinadlock na, at hindi na po sila pinapalabas. Sir Ben, Sir Carl, matulungan niyo po sana ako para maiuwi po ang misis ko dito sa Pilipinas at maraming salamat po sa tulong po ninyo. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk.
Wala po tayong tinatanggihan. Lahat mo ng reklamo iniimbestigahan, kinakausap at iniintindi. At yun naman, ito yung tarma. Okay, kasama natin ngayon ang nagre-reklamo at medyo itago natin kanyang katauhan kasi sabi niya baka magkaroon ng conflict sa kaniyang pamilya. Whatever. Si alias Eddie. Magandang umaga sa iyo, alias Eddie. Magandang umaga din po, sir. Okay. Sigurado hindi ka na makikita niya kasi parang yung ibon ka nakatago eh. Okay. Yung tuka mo nakababa baseball mo. Anyway, ano bang problema natin pag nalaman ng pamilya mo itong reklamo na ito? Magagalit sa iyo? Hindi naman sir, kaya lang yung pamilya kasi namin, sir, kilala at saka Kilala. yung mga kapatid ko ayaw kong ipaalam sa kanila Alright, sa sige, Amerika. sige. Okay, walang problema. Sa Amerika mga kapatid mo. Opo, sir. Dito naman yung mga kaanak mo rito, kilalang pamilya yan. Anong probinsya ba yan? Sir, mga party ng Dumlao, sir. Sinabi mo na pipilito mo. Sige. Anong probinsya kayo? Ang ko, sir, Zambales, pero Zambales. from Ilocos, sir. ang Ilocos. Sige, okay. Kaya ka pumunta rito dahil yung iyong ka-live-in partner na marapit ng pangasawa ay tawag dito, nasa nasa Japan at inopera na surgery, tama? Opo, sir. At tinatago siya ngayon ng kanyang pamilya, tama? Yes, sir. Ayaw siyang pauwi ng Pilipinas dahil may heart transplant. Hindi, sir, parang ang nangyari, sir, parang hinostage po sila na magkapatid. Okay. Pero ano ba nangyari? Ba't siya sa Japan? Nagpa-heart transplant? Nagpa-heart transplant po, sir. Okay. Kailan siya umalis ng Pilipinas? December, mga last week ng December, sir. Okay, mga December, January. mga last week ng December. Okay, nung umalis siya last week of December, ano bang nararamdaman niya? Actually, sir, nanggaling na sila sa Cebu Hospital, sir. Okay, sa hospital. Tapos hindi po nakayanan ng Cebu Hospital, ini-refer po sa Japan. Sa Japan. Na-refer ng hospital, ha? Opo. Okay. So, nakita mo, card? Kaya medyo, ngayon, hinahanap mo yung girlfriend mo, ay sabi ng nakakausap mo naman ang girlfriend mo? Nakakausap ko, sir. Sa telepono or chat lang? Sir, sa telepono po. Nakausap pa sa telepono? Opo. Nung umalis ba ang girlfriend mo papuntang Japan, nang nagkita kayo sa airport, hinatid mo? Or... Hindi, sir. Actually, sir, family niya lang ang nagpadala doon, sir, Okay, paano So mo... wala po kayo dun sa airport? Wala ako, sir, kasi ginagawa ko po yung bahay ng mother ko sa Antique. Kayo ba nag-date na? Nagkaroon na ng Bali, 2 weeks lang kaming nagkita, sir. Saan kayo nagkita? Umuwi ako sa kanila, sir, sa Ormoc, Leyte. Sa Leyte. Yung bang picture mo na yan, yung nakikita natin yung girlfriend mo na yan, patingin nga ulit ng yung picture ng... Ito yun. Okay. Oo nga, anong nakasulat sa dibdib tato? Yung Anata Watakushi Modesma. Ano lang yan, sir? Sticker lang po yan. Sticker lang. Ayan. So, nakakausap mo. So, nag-date na kayo nito? Nag-stay na ako sa kanila, sir. Nakapag-stay ka sa kanila. Opo. Siya mismo tong kausap. Ito. Sir, opo. So, ang gusto niya mangyari, parang hino-hostage siya, hindi siya pinauwi ng Pilipinas. Bali, inimbita lang sila, sir, nung pinsan niya pauwi na sana yan, sir. Nagpapagaling na lang ngayon. Pero sino parang bakit ayaw niyang... Ang gusto po nung asawa nung pinsan niya, sir, na magpadala ako ng 20,000 na pamasahe daw nila. Nagpadala po ako, sir. Okay. Ang ginawa, nung nagpadala kami ng 20,000, sir, kinuha niya yung 20,000 at sinasabi niya yun daw bayad ng pagtira doon Okay. at pagkain. Okay, so 20,000 pesos. Opo. Tapos, After a few weeks, tumawag ko sa akin yung kapatid ng misis ko na kasama niya na nanghihingi ulit yung pinsan na Muslim, nanghihingi ulit ng another 15. 15,000. 20 po ang hiningi, pero kahit 15 na lang daw. Nagpadala ka naman? Ay, wala na po akong may papadala, sir. So, Kaya lumapit na po ako sa inyo. okay. So, anong gusto mo mangyari dito? Gusto ko po sana, sir, na mapauwi sila, sir. Pero kahapon, sir, nag-text po yung ate na inuwi sila ng Muslim dito at dinala sila sa isang farm na may 2 kubo daw sa loob. Parang ng Golda Farm yan,
Ngayon, Sa ano ba yan? Sa Sambales or sa hindi ano? sir, hindi Sa ko po ano, nila sa alam Quirino? kung saan sila sir eh. Hindi yan. Hindi nila alam kung saan lugar. Pero nandito na raw sila sa Pilipinas, sir. Nandito na Yan ang sila. sabi. Okay. Pero ako, sir, hindi po ako naniniwala doon na ganun nga, na nandito sila sa Pilipinas. Pero yung pong kumari namin na nakausap nila kahapon na na nagbabantay doon sa biyanan ko na kasi nakomatos yung biyanan ko sa takot niya, bumagsak, pumalo yung ulo. Okay, Ngayon, sir. nakakonfine Sir, sa ospital. May gusto lang akong tanungin sa inyo, no? Kasi nakita ko naman na parang matagal mo na nakakausap yung pamilya, nakakasalamuha. Gaano na po kayo katagal nitong girlfriend mo? Bali, na kami, sir, 2 years na kami. 2 years na kayo. So, 2 years ba na yun? 2 years ba din kayo nagsama? Hindi sir, 2 weeks lang kami nagsama sir, pero sa by phone, parati po. Sa 2 years nyo, sir, na nagsama, 2 weeks lang kayo nagkasama sir. talaga. So, sa 2 years ninyong magjowa. Okay. Ngayon, sir, doon naman sa tanong ko din, ito namang si ate, paano mo nakilala? Yan sir, accidentally lang yan sir sa call din ng telepono Okay. na tinawagan ko yung kumpare ko, mali yung na-dial ko na number. So, namali ka ng dial ng number, ang sumagot ay babae na Opo, magiging sir. girlfriend mo Opo. pala. Opo sir. Ganito. Boss, so, ang dami mong napakaganda ng istorya mo kasi ang daming mga twist. Sa sobrang twist, napakahirap sundan. So, ganito na lang, boss. Mahal ka ba ng girlfriend mo? Oo naman sir. Kung mahal ka ng girlfriend mo, bakit hinuhututan ka ng kanyang pamilya? Kung sino man ito, na 20,000, 15,000 pa, tapos... Hindi sir, hindi ko po Ilang taon hindi na ko po pera yung pinadala Kaninong namin pera na yun sir. Pera po ng biyanan ko yan sir. Okay. Biyanan mo. Opo. Anong ibig sabihin ng biyanan? Yung pong nanay niya po. Nanay niya. Nanay niya. Oo. Asawa mo na siya. At saka sir, So, biyanan mo. Opo. So, nanay niya, di asawa mo yun. Di ba? ay parang ganun na Paano nga sa sir. kanya po, sir, yung pera? Kasi sir, bunsong anak ko kasi yan sir eh. Hindi, yung bank account ba ay nakapangalan dun sa mismong tao na yun? Yung pera ba Ay hindi nanggaling sir, dun sa yung bank mismong- account sir, nasa pangalan ko sir. Pero ganito yan sir eh. Yan, yung So, pong, sige, ganito na lang. Anong gusto mo mangyari? gusto ko po sana sir na tulungan niya ako na mapauwi ko po sila kung... Okay, sige. Kung nasa Japan pa po. Paano kung sasabihin niya, Eddie, ayaw ko na sa iyo. Di ikaw na lang, mag-isa. Kasi, Oh, paano ko siya? okay lang sa akin sir. Okay lang sir. Tanggap ko naman sir eh kung Okay. ano. So ngayon, gusto mo bang manawagan sa kanya? Ngayon, paano kung medyo sasabihin niya, nandito na ako sa Pilipinas, pero Eddie, di ikaw na lang mag-isa. Ayaw ko Okay na. lang sa akin yun sir. Wala Okay. akong problema yun sir. So bakit? So ngayon, ano bang matutulong namin? Okay naman pala sa iyo. Tanggap mo na rin. Hindi sir, ang gusto ko sir, naawa kasi ako sa mother nila sir, tsaka yung sa pamangkin. Sa sandali muna. Ba't ka naawa sa mother? Maawa ka muna siguro sa sarili mo. Hindi sir, kasi yung mother niya sir, napaka-close na sa akin. Tuwing araw-araw sir, na nag-uusap kami ng mother mo. niya. Araw-araw kayo Opo, nag-uusap? opo, sir. Saan ba yung mother niya? Nasa Cebu po sir eh. Sa Cebu. Paano ka nag-uusap? Tinatawagan ko sir, o tinatawagan niya ako, nagkakamustahan kami, ganon. Pero kahit nakausap ng nanay mo, ng mother ng girlfriend mo, kung ayaw naman sa'yo yung girlfriend mo, anong gagawin Okay lang mo? sa akin sir. Okay lang sa akin sir. Hindi ko, hindi ko... So, okay naman pala. Parang you're a good sport na hindi mo na kailangan. Hindi. Sports ako sir. Ang sa akin lang sir, napamahal sa akin yung nanay niya at saka yung isang pamangkin niya sir na naka-confine din ngayon. May asawa ba yung nanay niya? Matanda na sir si mama. Okay, mama. So, napamahal ka sa nanay niya. Opo. So, mahal ba ng girlfriend mo yung nanay niya? Oo naman sir. Kung naawa ka sa nanay niya, nanay yung anak niya, hindi naman naawa sa nanay niya, paano to? Ay, okay lang sa akin sir. O Nasa di- kanya na ho yan sir. Kung ganun, wala tayong gagawin. Kasi okay naman, tanggap mo na. Okay sir. Ganun naman ako sir. So, Sporto ako. hindi na natin kailangan ng tulong. Opo. Yun naman pala. Kung ganun, hindi natin kailangan Pero ng kung tulong. sir, halimbawa man talaga sir na gusto ko po talaga siyang makita. Sino na, makita?
Yun ang nanay? girlfriend ko Ay, yung girlfriend na mo? makabalik muna sa nanay niya na mismong isusuli ko sa nanay niya. Okay. So ganito na lang, wala kasing travel record na tinanong namin sa immigration na ng pangalan na Ana Lusingson and Arian Torres. So wala rin ganun. So hindi sabihin, hindi siya lumabas ng Pilipinas. Hindi ko po alam, sir, kung Ayun. paano ang mga nangyari. Ah? Oo. Yung pinsan, wala rin. So, sa Bureau of Immigration, anyway, ganito na lang, para simple na lang, ano? Anyway, wag na natin pag-aksayahan ng panahon. Siguro kailangan lang natin. Doktora Camille, sa linya ng telepono. Doktora Camille, magandang umaga po sa inyo, ma'am. Doktora. Magandang umaga, Sir Ben. So nice to hear your voice. Okay. Siguro naman, Doktora Camille, narinig mo kung ano yung ano. Mukhang wala naman siyang problema, kaya lang maraming mga twist and turns. Paano natin siya tutulungan? Pero tanggap niya naman daw, kaya naawa daw siya sa mother-in-law, kaya yung girlfriend niya, ganito. Chinek namin sa immigration, wala naman. Medyo nagbabago-bago. Okay na ba sa'yo kahit wala na yung girlfriend mo? Okay lang. Tanggap mo na rin. Oo, sir, tanggap ko. Okay. Anong masasabi natin dito, Doktora? Paano natin ma-advisean siya? Okay, siguro, unang-una na, Sir Ben, ang pinakamaganda dito is magkaroon ng tamang realization na yung, in the first place, ako, nagulat ako, heart transplant eh. So talagang, it entails a lot of money and then, hindi ko rin alam kung talagang totoo yun. Kasi kung nakakausap pa niya ng ganyan yun. And basically, meron tayong mga eksperto dito para sabihin bakit kailangan din pa sa Japan yan. Meron tayong mga magandang facility para hindi magawa yung ganyang klaseng operasyon. Second, naguguluhan ako para ma-entrust sa kanya yung full account na siya yung may hari ng account eh. So sana walang pagdududa na bakit sa kanya na pupunta siya yung nagtatransfer, bakit nasa kanya yung pera, parang ganon. Eh, kung talagang sigurong nagkakaproblema siya and then he finds it difficult pa, mas maigi siguro, Sir Ben, na lang, Okay. natin ang tamang debriefing Okay, at sige. saka tamang sabihin na natin, bigyan natin ng pagkakataon Okay. na maintindihan niya yung na ano ba talaga yung gusto mong mangyari. Kasi baka mamaya sinasabi niya okay lang siya, pero deep inside, nakakaranas na rin siya ng depression at saka yung pinagdududahan na rin niya yung pag-iisip niya kasi parang akala mo, nakukonfuse siya dito sa mga sinasabi yan. Ang daming twist talaga doon sa story eh. So, in case lang na gusto niya, pwede naman siya pumunta dito, basta bigay niya lang yung referral letter na siya yung tao na yun. You can debrief him at the same time, mag-counsel din po siya kung meron pa siyang mga naiisip na mga hindi magaganda. Alright. Ma'am, sige, gagawin po namin. Natawag dito, Eddie, pwede bang samahan ka namin dito para mailabas mo lahat ng dapat ilabas mo na kung gusto mo makausap si Doktora Camille. Okay ba, sir? Hindi, sir, okay lang ako, sir. Okay lang naman pala Okay siya. ako, sir. Hindi Walang problema So, yun, okay sir. na tayo yan. Opo. Sige, Doktora, presenta lang po namin sa inyo. At okay naman daw siya. I think he's gonna be okay, ha? Okay lang. Sige. Sige, in case lang naman, sir. Just in case, baka pag nagbagong isip mo. Ha? Opo daw pag nagbagong isip niya, ma'am, ha? Okay pa. Thank you so much, okay. Okay, tingnan mo. Tingin Well, mo. tama lang naman din, no? I think a professional should handle this, kagaya ni Dr. Camille, in these cases. Kasi kahit naman din tayo, nakikita naman din natin that there are certain things na hindi normal pagdating dun sa mga nangyayari. But then again, mas maganda kung eksperto ang magsasabi ng sir. Pero ako nakita ko naman, matibay ito si Eddie. Alam mo, Eddie, naintindihan kita at napakinggan kita, ano? Opo, sir. Kaya lang kuminsan ako, investigador ako, pero mahilo ako eh. Muntik mo ako mabitag eh. Bago tayo magbitagan, mas magandang punta tayo kay doktora. Samahan kita, gusto mo? Hindi, sir, okay ako, sir. Wala akong problema sa akin, sir. Hindi, ibig sabihin, parang medyo may mailabas mo lang yung baka kasi. Hindi, sir, okay lang ako, sir. Kasi ang totoo niyan, sir, baka umuwi ako ng Cebu, sir, pupuntahan ko yung nanay niya, sir, at kakausapin ko na wala sa responsibilidad ko na yung anak niya. Okay, sige, tama. Yun na lang, para sir, tapos na. Okay, sige, usap tayo sa baba, ha? Okay, sir. Ikaw ba'y nagkape na? Tapos na, sir. Okay, sige, okay, Carl. Sige, okay.
At with that said, dyan na tayo magtatapos sa ating programa ngayong araw. Itong Pambansang Sumbungan, Bitag Help Desk. Pambansang Sumbungan, Bitag Help Desk.